Sa video na ito mga idol, siguro ang madalas nyong maririnig ay yung katagang kung si Steph to. Kasi sa kanya talaga focus to mga idol. Hawak po ni Pods ang bola dito sa first quarter and I can't help but imagine yung outlook ng opensa kung ayun nga, si Steph tong may hawak ng bola. Kasi dumaan na siya dyan sa screen at dahil hindi naman kasing bagsik na shooter tulad ni Steph itong si Pods, kontento po si Rudy na mag-drop cover dyan. Dumidistansya siya ng kaunti para hindi siya maiwan. At kontento rin po si Ant-Man na nandito lang siya sa likuran at hindi siya gaanong mag-alala kung bigla-bigla na lang magpupull up to sa labas kasi alam niya si Steph lang madalas yung gumagawa nun. Di mahihirapan ang depensa ng Wolves kasi yan ang gustong mangyari ng Wolves, yung makaka-recover yung main defender, si Edwards nga, natapal pa niya. Hindi lang si Pods yun, dito rin po kay Jimmy. Ang point lang naman kasi natin is, ayan, hindi po nahihirapan talaga si Gobert pag dumedepensa kasi non-shooter po si Jimmy. Kaya yung ganito mga distansya mula sa kanya at kay Gobert ay hindi po nasusulit kasi hindi naman natural na tumitira sa labas si Butler. Mas prefer niyan mag mid-range at hindi naman din yun masama. Ang kaso nga lang, may Gobert na nag-aantay sa'yo habang papalapit at papalapit ka sa loob. Ang kryptonite kasi niyan ay perimeter D talaga eh. At kung hindi nyo nalalagay si Rudy sa mahirap na sitwasyon kapag siya ang dumedepensa, mas okay yon para sa Mini. Mas mainam nga po para sa Timberwolves team na ito na sinasabayan niya itong mga mid-range jumper ni Butler kesa naman nasa labas talaga siya para mag-contest ng threats. Tao naman po ngayon ni Edwards tong si Pods mga idol at tignan nyo yung mangyayari Ayan, ano yung napansin ninyo? Error na yung Wolves nun. Nakatingin kasi si Edwards doon kay Kuminga tapos nakakaligtaan niya na si Pods na umaangat na. Ang layo-layo tuloy nila ngayon sa isa't isa. At yung ganitong klaseng mga error po yung mga hindi mo pwedeng gawin kung nandito si Steph. At naniniwala kung si Steph to, hindi rin naman gagawin ng Timberwolves yung error na yon. Kaya ayun, lumuwag ang depensa kay Pods at ready na po siya na pakawalan to. Kahit na may bagong player na nag-switch sa kanya, malamang tinira ni Steph yan kasi nagkamali na nga ang depensa. Kaya hindi rin nagiging maganda ang offense ng Warriors kasi hindi nila nakaka-capitalize yung mga ganitong klaseng error. Ayon yung maniwala, tignan nyo to, sa game 1 po ito nang galing mga idol yung kaisa-isang game na napaglaruan po ni Steph. Kita natin na napunta lang sa likod ni Gobert tong si McDaniels. Hindi pa nga error talaga yan kasi hindi naman nilubayan ni McDaniels si Curry. Pero ang nagawa nun ay nagka-distansya sila ng pagkaunti-unti. Ano yung nangyari? Nag-capitalize nga si Steph at binira to. Yan yung sinasabi natin. Also, syempre, malaking credits din talaga sa Wolves defense mga idol. If you don't know it by now, ito rin talaga ang nagdadala sa kanila sa bawat laro. Makikita nyo yung disciplined defense nila dito at yung understanding din nila sa galawan nitong Dubs. Dito sa kaliwa, na-check nila yung posibleng split action sana ni na JK at Pods. Huli ni DiVincenzo yung cut sana ni Podziemski at dati na rin namang Warrior tong si Dante. Pangalawa, dito pa rin naman sa kaliwa yung dribble handoff naman ni Green at Kuminga kung saan naging komportable silang mag-switch at makakasabay naman kahit papaano tong si Naz Reid kay JK Ginawa niya yan nang hindi po kailangan magbigay ng help gaano. For some reason din nabasa ni Dante itong cut ni GP2 at kaya check na check nila yung play. Si Butler din talaga alam niyo naman hindi talaga shooter to from the outside. Tumitira sa labas oo, paminsan, pero not all the time. Sa serya kontra sa Timberwolves, a grand total of 6 3-pointers lang po yung naipasok niya. Buong serya na yon across 5 games pero wala, ganyan na talaga siya. Mabagal ang wind-up ng tira niya kaya alam ng Timberwolves na hindi niya to ititira kahit pumupustura na siya. Ang napansin lang din natin dito ay yung galawan niya kasi pagkapasa doon sa big man, ang ginawa niya ay tumayo lang dyan. Hindi tumakbo papunta doon sa big para kunin muli ang bola. Kasi like we said before, kung si Steph to, ganun ang laging ginagawa niya at alam ng mga big man nila yon. Lalo pa itong si Looney. Kasi nakakagawa sila ng mga quick switch sa ganun kaya epektibo yung relocate Wala, namatay yung opensa nila at naging setup ay yon sa isang hindi shooter din. Well, dito nag-relocate naman na sila. Nung hindi available yung tira, pinasa sa big man at ayan, binalik din naman kay Butler. Although hindi po ito yung bilis na gusto mong makita. Pero yun nga po yung sample. Then naging side pick play na lamang to at again, kung si Steph ang nagtatanga ng bola dyan at hindi si Jimmy Butler, iba ang kahihinatnan ng opensa. Hindi yan iilalim sa screen kasi masyado siyang concerned doon kay Steph. Pero si Butler to na mas gugustuhin mo na lang din patirahin sa labas. 0 out of 3 po siya sa laro na ito from the outside at ito yung isang mintis niya. Iba po talaga yung dating ng isang Steph Curry para sa Warriors mga idol. Hindi lang kasi siya yung shooter lang na dapat alalahanin ng kalaban, kundi yung presensya niya mismo sa court yung mismong dahilan kung bakit kaya niyang mambasag ng mga depensa Kaya niya mang-attract ng multiple defenders, kaya niya magpa-overthink sa mga tao niya. More on sa mental side na rin po yung epekto ni Steph kapag nandun siya sa court. Yan din po yung pinaka-importansya niya, yung halaga niya dito sa Warriors offense na ito. Kaya nga po sa mga recent games nila na wala siya, parang lost talaga sila sa opensa. Hindi rin mabuhat gaano ni Jimmy
Kaya sa mga Dubs fans dito, ano po masasabi nyo sa naging season nitong Warriors? Masasabi nyo bang successful to o hindi? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.